Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari kanina nung renew ako ng registration ng aking sasakyan. Ayan. So, sandali lang po ito. Gusto ko lang i-share para hindi mangyari sa inyo na may planong magpa-register. Okay? So, itong LMS portal, ang ganda nito. Ito, gustong-gusto ko 'to kasi napapadali niya yung serbisyo. So, ito po ay requirement sa lahat, ha, 'pag, bago kayo pumunta sa LTO for, driver license renewal or vehicle registration renewal, dapat meron na kayong LTMS portal. So, puwede po siyang ma-access sa phone. So, puwede niyong i-create ito gamit ang inyong phone basta may wifi, yun lang sa browser ng phone. Puwede mag-create do'n. Puwede rin mag-create ng, portal account gamit ang inyong laptop. Kasi kung hindi niyo po ito ginawa, meron namang mga computer shops na malapit sa LTO, pero magbabayad kayo ng ₱90, 'di ba? Kaya naman natin gawin 'yan kasi meron naman tayong cellphone, may data. Kung walang data, hanap ka ng may internet connection and create your LTMS portal. Ayan, okey? So, bago pumunta ng LTO, dapat create na kayo ng inyong LTMS portal kasi hahanapin po ang, LTO client ID. So, required po 'yan. Isulat ninyo doon sa inyong old ORCR. Okay. So, yung nangyari sa akin kaninang umaga, so nandun kami renew sa LTO mismo. Hindi siya extension, hindi, ano bang tawag ng iba niya, basta main office. Hindi siya main office kasi sa Manila 'yun, eh. So, dito lang po ito sa Cavite, basta sa LTO. And then, nung tiningnan ko ang aking LTMS portal, meron doon na online application para sa renewal. So, tiningnan ko siya, nakita ko nandun yung sasakyan ko, so kinlik ko siya. Tapos, basta na-click lang ako ng next. Until sa puntong ito, yung kita niyo, create application. Tapos merong dalawang items diyan, yung COC, check Certificate of Coverage, COC. Ito yung sa insurance. And then pangalawa, check PMVIC inspection report. Okay. So, sa kagustuhan ko na mapadali yung proseso, sinubukan ko na without really inquiring kung para saan ba 'to. So ngayon, kinlik ko yung verify, itong dali bilugan ko, wait. Ito yung verify, kinlik ko 'yan. And then may nakita akong number. Yung number, sabi ko kung insurance ko dapat ano, ito yung, coverage number, okey. So since, nagbayad na rin ako doon sa LTO ng insurance pati emission, akala ko yun na yun. So kinlik ko siya, nakita ko yung number, sinubmit ko. And then, yung, pangalawang item, wala akong sinubmit kasi hindi pa tapos yung inspection. Okay. So after na makuha yung insurance, diretso na ako dun sa inspection and, pumasa naman sa inspection. Sabi sa inspection, diretso na kayo sa Windows 6. Ang Windows 6 ay cashier. So magbabayad na. Ayan. So hindi ko na nabalikan itong, yung second item. Wala na akong sinubmit kasi tapos na nga. Bayaran na, eh. So habang naghihintay ako ng, natawagin na pangalan ko para magbayad, narinig ko sa speaker na tinawag yung number ko, punta daw sa window B. Window B. Okay, so pumunta ako sa window B. Ngayon, sinabi sa akin, nag-error. Error yung
COC. Tapos sinabi ko sa kanya yung ginawa ko na dun sa online application, click ko yung verify, nag-submit ako. So sinabi sa akin na para lang pala ito sa PMVIC, yung Private Motor Vehicle Inspection Center. So hindi siya, kung nagpa-check ka sa LTO, hindi siya kailangan. Para pala ito doon sa mga pa-check sa mga Private Motor Vehicle Inspection Centers. So hindi ko pala daw dapat ginawa. Yan. So nagka-error. So ngayon, ang sinabi niya, pumunta ako doon sa insurance office. Doon lang din naman sa LTO. Para ma-verify. Okay, so pumunta ako doon. And then, verify nila, okay naman yung COC number. So, balik ulit ako sa window B para ma-check. Error pa rin. So, ang ginawa balik ko sa insurance office, ang ginawa nila, nag-issue sila sa akin ng panibagong policy. Okay. And this time, wala nang error. Okay na siya. So, nung sinabi ng window B na, sir, okay na to. So, yun. So, bumalik ako sa window 6 sa cashier para magbayad. Ayan. So, hindi naman siya malaking problema, pero hassle. Kasi nasa Windows 6 na ako, magbabayad na sana ako eh. Kaso nga, nangyari yun. Kaya, imbis na bayad, tas alis na, siguro mga isang oras pa ang dagdag nun bago ako nakapagbayad, bago naayos yung lagi. Ayan. So, dahil sa karanasan kong ito, gusto kong ibahagi sa iba para hindi mangyari sa inyo. Ayan. So, ito renewal. So, kung sa LTO kayo magpa-vehicle inspection, huwag na kayong mag-online application. Okay? Ngayon, kung meron namang malapit na private motor vehicle inspection center sa inyo, kung magpa-check kayo doon, yan, pwede yung create application. Kasi pagkatapos niyan, diretso na kayo sa LTO for the payment. So, yun. Or, ito, hindi ko na alam yung next nito eh. Siguro kung private motor vehicle inspection center yung ginawa, pag sinabit yan na verify na okay siya, baka yung third button, yung nakakulay blue, itong parte na ito, ayan, ito, baka for payment yan, kasi yung sa driver's license for payment yung huli eh. Ayan, so baka for payment na rin. Yan. So malaking bagay para sa mga hindi na kailangan pupunta pa ng LTO. Okay, so watch out sa online application ng vehicle registration. Sige, yun lang po at maraming salamat. Have a nice day.